Magandang umaga sa inyo lahat. At ako po ang unang reporter para sa kabanatang 6 tungkol sa mga pagkaing Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon at iba't rehiyon ng bansa. Ang unang tatalakayin ko ay ang kahulugan ng pagkaing Pinoy. Ang pagkaing Pinoy ay mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa mga tradisyonal at lokal na pagkain na karaniwang masarap, may lasa at makulay. Marami sa mga pagkain ito ay galing sa mga lokal na sangkap at sariling paraan ng pagluto ng mga Pilipino. Dahil dito ipinapakita ng pagkain Pinoy ipinapakita ng pagkain ang pagkakakilanlan, kasaysayan at kultura ng bansa. So ito ang mga tradisyonal at lokal na pagkain sa Pilipinas. Kilala ito sa masarap na lasa, makulay na itsura at paggamit ng sariling sangkap ng bansa. May mga ito ay ibang mga karagdagang paliwanag tungkol sa kahulugang pagkaing Pinoy. Una ay ang sining. Ang sining ay ang pagluluto ay isang sining dahil may creativity at galing sa paghahanda ng pagkain. Hindi lang basta luto, kundi may estilo at pagmamahal. Ang pagpapakita ng kultura. Ipinapakita ng pagkain ang kultura ng isang lugar kung paano sila nabubuhay, ano ang hilig nila at ang kanilang kasaysayan. Ang paggamit ng lokal na sangkap. Ginagamit ang mga sangkap na makikita sa sariling lugar tulad ng gulay, isda at prutas. Nakakatulong ito sa lokal na ekonomiya. Sunod ay ang pagpapanatili ng tradisyon. Ang mga paraan ng pagluluto ay ipinapasa mula sa matatanda papunta sa bata, kaya napapatili ang tradisyon. Mahilig sa pagkain ang mga Pilipino at makikita ito sa dami ng mga lutuing matatagpuan sa bawat probinsya. Bawat lugar ay may sariling espesyal na ulam na ipinagmamalaki. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa pagkain, kaya maraming kainan at iba't ibang ulam sa bawat lugar sa bansa. Bawat probinsya ay may sariling pagkain na ipinagmamalaki. At sa bawat okasyon ay may mga espesyal na putahing inihahanda. Kapag narinig ang pagkain Pinoy, agad nating naiisip ang iba't ibang tradisyonal na ulam. Ang pagkain Pinoy ay mga lokal at tradisyonal na pagkain sa Pilipinas na kilala sa masarap na lasa, makulay na itsura at paggamit ng sariling sangkap. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng kultura, identidad at kasaysayan ng bansa. Ngayon ay dako tayo sa mga pagkainan mula sa Luzon. Una ay ang adobo. Karne na niluluto sa toyo, suka at bawang, kilala sa alat-asim na lasa. Ang kasunod ay ang sinigang. Isang maasim na sabaw na may karne o isda at gulay, nilalagyan ito ng sampalok o kamyas para sa maasim na lasa. Kare-kare, isang malinamnam na ulam na may sarsa na gawa sa mani at kadalasang may karne at gulay. Karaniwang kinakain kasama ng bagoong. Sunod ay ang Bicol Express, isang maanghang na ulam na may karne at niluluto sa gata na niyog. Ang mga pagkain na ito ay hindi lamang masarap, kundi naglalarawan din ng kasaysayan at kultura ng Luzon at buong Pilipinas. Kasunod ay ang mga pagkain mula sa Visayas. Una ay ang inasal sa Bacolod. Ito ay inihaw na manok na may espesyal na timpla, makatas at malasa. Kasunod ay ang lapas batchoy na makikita sa Iloilo. Isang sabaw na may Mickey noodles, karne at baboy at iba pang sangkap. Ito din ay mainit na sabaw at may mga lamang loob. Masarap ito lalo na kapag mainit. Sunod ay ang lechon na nasa Cebu
makikita ito sa more on sa talisay. Ito ay inihaw na buong baboy na kilala sa malutong na balat at masarap na lasa. Ito din ay sikat sa Cebu. Ngayon ay dako tayo sa mga pagkain mula sa Mindanao. Ang mga pagkaing Pinoy mula sa Mindanao ay ibang-iba at maraming uri. Naiimpluwensyahan ito ng kultura ng mga katutubo, Muslim at mga taong galing sa iba't ibang lugar. Dahil dito, kakaiba at mayaman sa lasa ang mga pagkain sa Mindanao at nagpapakita ito ng pinaghalong tradisyon at kultura ng rehiyon. Una ay ang tiyula itom. Ito ay isang maitim na sabaw na may karne ng baka o manok at may mga pampalasa tulad ng luya at bawang. Sabaw na kulay itim siya dahil sa sunog na niyog at may kakaibang lasa. Sunod ay ang sinuglaw, kombinasyon ng inihaw na isda at kinilaw na isda o karne na may suka. Maasim ito at parang smoky ang lasa. Then sunod ay ang pastil, karne na may ulam na karne at nakabalot sa dahon ng saging. Ito ay may ulam, ito ay either karne or manok na ibinalot sa dahon ng saging. Simpleng pagkain pero masarap. Kasunod ay ang piyanggang manok na niluto sa gata ng niyog at iba pang pampalasa. Ito ay maitim at malasa. Medyo maitim ang itsura niya at ito din ay malasa. Sunod ay ang sinina. Ito ay ulam na gawa sa karne na may gulay at niluluto sa gata ng niyog. Ito ay may gulay at karne na niluto sa gata, may malinamnam at creamy ang lasa nito. So, ang mga pagkain na ito ay ilan lamang sa maraming masasarap at kakaibang lutuin na matatagpuan sa Mindanao. Ang pagkain mula sa rehiyong ito ay nagpapakita ng kakaibang kultura at tradisyon ng mga tao sa lugar. Yun lamang po sa aking parte. Salamat. Magandang araw sa lahat. Ako po si Zoe Matthew Gillisita Leon at tatalakayan ko ang maikling kasaysayan ng sining ng pagluto sa Pilipinas. Unang-una, bago pa dumating ang mga mananakop, simple lang ang paraan ng pagluluto ng mga Pilipino, kagaya ng pag-ihaw, pagpapakulo at pagpapasingaw. Gumagamit sila ng mga gamitang natural tulad ng palayok, kawayan at dahon ng saging. At ang pangunahing sangkap nila ay ang isda, gulay, prutas at kanin. Pagdating naman ng mga Kastila, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa ating lutuin. Dito na-introduce ang mga rekado tulad ng bewang, sibuyas at kamatis. Naging uso na rin ang mga putahing may sarsa gaya ng afritada, mekado at menudo. At mas naging laganap ang paggagamit ng karne. Sunod naman ay ang impluwensyang Tsino. Dito natin nakuha ang mga pagkain tulad ng pansit, lumpia at siopaw. Naging bahagi na rin sila ng mga handaan at pista at natutunan natin ang paggamit ng toyo at bihon. Lastly, sa impluwensyang Amerikano, mas naging modern ang paraan ng pagluluto. Pumasok ang mga delatang pagkain at tinapay. Pati na rin ang mga pagkain tulad ng spaghetti, hotdog at fast food, kagaya ng Jollibee, McDo, Krispy Kreme. Dahil dito, mas naging mabilis at convenient ang paghahanda ng pagkain. Sa kabuuan, makikita natin na sa paglipas ng panahon, pinagsama-sama ng mga Pilipino ang iba't ibang impluwensya at inakop nito sa sariling panlasa. Dahil dito, nabuo ang natatanging lutuing Pilipino na hindi lang nagpapakita ng ating kasaysayan at kultura, kundi na rin ang pagiging malikain ng ating lahi. Yun lang po para sa aking part at maraming salamat sa pagkikinig.
Magandang araw po sa lahat. Ako po si Mark Angelo Tuage at ngayon ay magbabahagi po ako sa tungkol sa kahalagahan ng pagkaing Pinoy. Una ay ito ay bahagi ng kulturang Pilipino. Nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon ng bansa. So, pinapakita ng mga pagkain ang pinagmulan at kasaysayan gawain ng mga Pilipino noon pa man. Pangalawa ay impluensya ng iba't ibang kultura. Nahaluan ng ating pagkain ang impluensya ng mga banyaga tulad ng Espanyol at Chino. Ang pagkain Pinoy ay refleksyon ng ating kasaysayan. Makikita rito ang impluensya ng mga dayuhang sumakop at nakipagkalakalan sa Pilipinas. Halimbawa, ang adobo ay may impluensyang Espanyol sa paraan ng pagmamasa at pagluluto, habang ang pansit ay may impluensyang Chino. Pinapakita nito kung paano nabuo ang ating kultura sa paglipas ng panahon. Ngayon dumako naman tayo sa nagpapatibay ng pamilyang ugnayan. Pinagsasaluhan tuwing okasyon at handaan. So, ang pagkain ay laging bahagi ng mga selebrasyon tulad ng pista at kaarawan. Nagiging sentro ng pagsasama-sama. Nagiging dahilan ito para magsama-sama at magbanding ang pamilya. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang sama-samang pagkain. Tuwing may pista, kaarawan, or reunion, ang pagkain ang nagiging dahilan ng pagtitipon-tipon. Halimbawa, ang lechon ay karaniwang inihahain sa malaking selebrasyon at simbolo ng kasiyahan at pagbabahagi. Sunod naman ay sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Ito ay tumatangkilik sa lokal na sangkap. Karamihan sa mga Pinoy ay gawa sa produktong galing din sa sariling atin. Sunod ay nakakatulong sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Hindi lamang ito, isang paraan para tayo ay magtipon-tipon, kundi ito din ay isang paraan para makatulong tayo sa mga lokal natin na mga maliliit na negosyante. Dahil dito, habang tinatangkilik natin ang ating sariling mga pagkain, ay natutulungan din natin ang mga taong naghihirap para din sa kanilang mga pamilya. Sunod naman ay nagbibigay ng entidad at pagkakakilanlan. Ito ay pinagmamalaki sa ibang bansa. Binabahagi natin ang ating pagkain bilang bahagi ng ating kultura. Pangalawa ay simbolo ng pagiging Pilipino. Kinakatawan nito ang pagiging Pilipino saan man tayo naroon. So, ang pagkain Pinoy ay bahagi ng ating pambansang entidad. Kapag tayo ay nasa ibang bansa, ang pagkain ang isa sa unang bagay na hinahanap natin. Halimbawa, ang halo-halo ay kilala bilang natatanging panghimagas ng Pilipinas at pinamamalaki sa iba't ibang kultura. At sa huling bahagi, ito ay may halagang nutrisyonal. Una, maraming ulam na may gulay at sabaw. Naglalaman ito ng mga sangkap na mabuti sa kalusugan. At pangalawa, nakatutulong sa balanseng pagkain. Nakapagbibigay ito ng tamang nutrisyon kung maayos ang pagkain. So, maraming pagkain Pinoy ang may sangkap na gulay at masustansyang sabaw. Halimbawa, ang tinola ay may manok, luya at dahon ng malunggay na nagbibigay ng bitamina at sustansya. Pinapakita nito na hindi lamang masarap kundi maaari ring maging masustansya ang ating pagkain. Sa kabuuan, ang pagkain Pilipino ay hindi lamang tungkol sa lasa kundi sumasalamin din sa ating kultura, kasaysayan at pagkakailanlan bilang isang bansa. Ito ay nagsisilbing daan upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya, makatutulong sa lokal na ekonomiya at mapanatili ang ating mga tradisyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagtatangkilik sa ating pagkaing Pinoy, napapanatili natin ang ating entidad at napapaisa ito sa susunod na henerasyon. Yun lamang po sa aking parte at maraming salamat. So, mga pagkain sa iba't ibang okasyon. So, ang pagkain ay isang napakahalagang bahagi ng ating kulturang Pilipino. Hindi lamang ito nagsisilbing pantawid gutom,
kundi isa rin itong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal, pag-iipagkapwa at selebrasyon. Sa Pilipinas, halos lahat ng okasyon, maliit man o malaki, ay hindi kumpleto o walang handaan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa atin ang pagsasalo-salo kasama ang pamilya at komunidad. So, pagkain sa kaarawan. Unahin natin ang mga pagkain tuwing kaarawan. Sa mga birthday celebration, karaniwan nating makikita ang mga sumusunod. Pagkain sa kaarawan. Susunod naman ay pagkain sa pista. Ang pista ay isang mahalagang tradisyon sa Pilipinas na kadalasang ginagawa bilang pagbibigay-pugay sa patron na isang lugar. Sa okasyong ito, talagang Ang susunod naman ay pagkain sa Pasko at Bagong Taon. Ang Pasko at Bagong Taon ay isa sa pinaka-importanteng selebrasyon para sa mga Pilipino. Sa panahong ito, nagsasama-sama ang buong pamilya upang magsalo sa tinatawag na Noche Buena at Medianoche. Karaniwang makikita sa pagkainan ng hamon, fruit salad, bistek, isang dosena na bilog na prutas at puto bumbong. Ang isang dosena na bilog na prutas ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at kasaganaan sa darating na taon. Samantala, ang puto bumbong ay isang tradisyonal na pagkain ng karaniwang mabibili tuwing Pasko na nagbibigay ng kakaibang saya at nostalgia sa mga Pilipino. Ang mga pagkain ito ay sumisimbolo ng pag-asa, pagkakaisa at bagong simula. At ang panghuli naman ay ang pagkain sa kasal. Ang kasal ay isa sa pinakamalagang okasyon sa buhay ng isang Pilipino. Kaya naman espesyal at mas pinaghahandaan ng mga pagkain. Ilan sa mga karaniwang handa ay kare-kare, kaldereta, chop suey, cassava cake at leche flan. Ang mga pagkain ito ay kadalasang inihahanda upang ipakita ang karangyaan at kasaganaan ng selebrasyon. Bukod dito, ang pagsasalo-salo sa kasal ay simbolo ng pagkakaisa ng dalawang pamilya at pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ng mag-asawa. Sa kabuuan, makikita natin na ang pagkain ay hindi lamang simpleng bahagi ng okasyon, kundi isang mahalagang salamin ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bawat handa, mula sa simpleng pansit hanggang sa engrandeng lechon, makikita natin na ating mga pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagkikipagkapwa, pagiging mapagbigay, at pagiging masayahin. Sa pamamagitan ng pagkain, mas napapalalim ang ating ugnayan sa isa't isa at mas napapanatili ang ating mga tradisyon. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Caroline Alves F. Cargas at ang topikong ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga kakaibang pagkain Pinoy. So, kilala ang mga Pinoy sa pagiging adventurous pagdating sa pagkain, no? And mayroon tayong mga pagkain na maaaring kakaiba sa paningin ng iba, pero para sa atin, parte ito ng kultura at tradisyon natin. Unang-una sa lahat, ating tatalakayin ang kahulugan ng exotic food. So, una, ang exotic food ay mga pagkain hindi pangkaraniwan sa ating mga paningin o panlasa ng maraming tao. At madalas itong gawa sa mga sangkap na bihirang kainin o kakaiba sa itsura ng masa. Ang unang halimbawa nito ay ang balut. So, ano nga ba ang balut? So, ang balut ay isang fertilized na itlog ng mga pato na may developing embryo at pinakukuluan bago kainin. And karaniwan itong nilalagyan ng asuka or suka or asino dahil ito ay masarap. At isa ito sa pinakasikat na exotic delicacy sa Pilipinas, no? At maraming mga tao na kumbaga pinapakilala ito sa mga ibang lahi para subukan. Kumbaga,
parang challenge rin sa kanila. So, masarap ito, no, pag merong suka at asin. So, sino ba dito ang mga kumakain ng balot? Kasi ako favorite ko yung balot. So, sunod naman ang butete tugak o fried frog. 'Di ba? Parang hindi siya pangkaraniwan sa lahat kasi ako parang natatakot rin ako sa fried frog eh. Ini-imagine ko pa lang parang hindi ko na kayang kainin na yun. So, isa itong palaka na karaniwang nakikita sa mga taniman, lalo na sa Pampanga, no? Dito nagsimula talaga. O dito nanggaling ang butete tugak sa Pampanga. At ayon sa mga Kapampangan, ang lasa nito ay parang fried chicken. So, naaalala ko dati, no, na naka-try ako ng fried frog and parang ano siya, parang hindi siya pangkaraniwan sa akin pero yung lasa niya ay parang chicken pa rin. And parang nakaisip ako na hala, iba talaga yung mga panlasang Pinoy, kumbaga. Next, or sa susunod, mayroon din tayong tamilok. So, ano nga ba ang tamilok? Ito ay galing sa mga puno ng mangroves at kadalasan kinakain ito ng hilaw na may suka. At matatagpuan ito sa Palawan. At sinasabi nila na lasang oyster ito o talaba. And base rin sa akin, no, base sa experience ko, naka-try na rin ako ng tamilok. And para talaga siyang talaba na alam mo yun, na malasa siya. And lasang talaba siya talaga or yung seafoods na talaba. At ang huli ay uok. So, sino dito ang nakakilala ng uok? So, ang uok ay ito naman ay larva na salaginto na matatagpuan sa mga torso or troso ng niyog. Maaari itong kainin ng hilaw o lutuin gaya ng adobo o pwede ring prito, no? At bagamat kakaiba ang itsura nito, itinuturing itong masustansya ng mga lokal. And naalala ko na yung lola ko kumain rin nito at tinanong ko siya kung anong lasa. Sabi niya na masustansya daw, ganito, ganyan. If ako naman yung tatanungin, parang hindi ko kayang hindi ko kayang kainin yung ganong klaseng pagkain. Kasi, alam niyo naman, nababatay naman yung panlasa natin sa mga gusto lang nating kainin at sa mga hindi. So, kung para sa iyo, hindi talaga siya hindi talaga siya masarap, then, maaari namang subukan, pero kung hindi talaga, huwag na lang pilitan. Sa susunod na mga topiko, ang ating tatalakay naman ay ang mga street foods. Alam kong marami sa inyo ang mga nasasarapan sa mga street foods, no? At bukod sa exotic foods, meron din tayong street foods. So, meron din tayong mga sikat na street foods. Unang-una, ating tatalakayin kung ano nga ba talaga ang street foods. So, ang mga street foods ay mga pagkain inibibenta sa lansangan o sidewalk. At karaniwan itong mura, madaling kainin, at paboritong merienda ng maraming Pilipino, kagaya ko. So, ang unang tatalakayin natin ay ang kwek-kwek. Ito ay itlog ng pugo na binabalutan ng orange na butter at piniprito. At madalas itong sinasawsaw sa matamis o maasim na sauce at minsan may kasamang pipino. So, sino dito ang mga gusto ng kwek-kwek? So, makikita rin ito doon sa gate 3, no? Maraming bumibili doon ng kwek-kwek at para sa akin, masarap ito. So, ang susunod naman
ay ang fishball. Ito ang maliit na bola na gawa sa isda at piniprito hanggang maging golden brown. Karaniwan itong sinasawsaw sa suka, sweet sauce, or spicy sauce. Marami ring gusto na ito, no? At para sa akin, isa rin ito sa paborito kong kainin na gawa rin ng aking lola dahil nasanay ako na nung bata ako. Kinakain namin ito, pinagluluto niya ako ng fishball, and para sa akin ito ay isang alaala na hindi ko ipagpapalit at alaala na aking iisipin palagi, no? So, marami pang iba't ibang klase ng street foods, no? Gaya ng tempura, ihaw-ihaw, at iba pa. So, ang ihaw-ihaw or isaw, ito ay isang street foods na iniihaw sa kalsada rin o sa gilid ng kalsada. So, sa kabuuan, ipinapakita ang mga kakaibang ng mga ipinapakita ng mga kakaibang pagkain Pinoy ang pagiging malikhain at matapang ng mga Pilipino pagdating sa pagkain. Maaaring kakaiba ito para sa iba, ngunit para sa atin, simbolo ito ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan bilang Pilipino. At yun lamang po, maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo.